Today, I'm in the middle of the desert of Hawaii at susubukan kong tumakbo ng isang buong marathon dito sa disyerto na to. The marathon is a 42.195 kilometer distance race at ayon sa data, less than 1% of the human population ng buong mundo lang ang nakakatapos nito. This is my first time na tatakbo sa disyerto and I think this is the first time na may tatakbo dito ng isang marathon. So, Unang challenge, kailangan ko matapos tong marathon na naka-barefoot lang. Pangalawang challenge, kailangan ko matapos tong marathon within 24 hours. Pangatlong challenge, kailangan ko mapuntahan lahat ng mga hotspot dito sa buong sand dunes. Uy, wait. Meron pa palang importanteng challenge. Kailangan matapos ko tong buong marathon na buhay pa ako. So ayun, iwan na namin si Spark. Yo, good luck man. Good luck, man. Good luck. Alright guys, iwan na nila ako. Magsisimula na ako mag-run in 3, 2, 1. Alright. Oh my god. Hindi ko expect na seryosoin ko talaga. eto na naman ako. Sinisimulan ko na naman gawin tong kabaliwan na ideas na naiisip ko. Pero gusto ko lang ipaalala sa inyo na may crew naman na mag-a-assist sa akin kapag kailangan at mag-aabiso na itigil ko na kapag hindi ko na kaya. Kaya safe naman tayo. Time check natin guys. It's 7 in the morning. First time ko lang guys tatakbo sa gantong klaseng terrain na sandy. Kailangan nyo i-consider na mainit dito. First time lang makikita ng tao dito guys. Hello! Alright guys, 1 kilometer in, naisip ko bigla yung mga goals natin for this run. Kailangan makapunta ako sa mga hotspots. So pagkakaalam ko, ang pinakauna natin pupuntahan is yung sandboarding nila dito. Hanapin natin. Saan ba ako? Hindi ko alam saan ako eh. Ang nakikita ko lang tae. Ayan, tae. Habang hinahanap ang unang hotspot, ramdam ko na agad kung ano ba tong pinasok ko. Lumulubog pa ako sa bawat hakbang. Mainit at napakalawak ng disyerto na parang mawawala ka na lang. Alright guys. Yung pawis ko, ang alat, tumatama sa mata ko. Ngayon, 3 kilometers na tayo. And hindi ko pa rin mahanap yung sandboarding. Ang naisip ko, sundan na lang tong truck ng 4x4. Baka makarating tayo dun. Ilang sandali lang, may nakita akong maliit na bahay na naisip kong puntahan para malaman kung may tao ba. Tao po. Tao po. Walang tao. Meron pa ako madadaanan na ganito. Nga so. Parang design na rin, di ba? Pampalibang. Sa mga gantong challenge, bigla talaga akong napapahingi ng gabay dahil alam ko naman sa sarili ko na hindi ko kakayanin to na walang tulong niya. 4 kilometers in. Lord, ikaw na bahala sa akin. Meron pa akong 38 kilometers. Alam ko nandyan ka. Hindi mo ako iiwan. Alam ko nandyan ka lang sa tabi ko, Lord. Sama kita tumatakbo ngayon. Sa bawat apa ko dito, ginagabayan niyo ko, Lord. Salamat. At oo nga pala, alam nyo ba kung bakit napili ko tong lugar na to? Ito lang naman ang nag-iisang desert-like area sa Pilipinas, kaya dito ko lang ito magagawa. Tama yung naging diskarte natin. Sundan tong truck. 5 kilometers na ako. Sinakto ko na. Dito sa first stop. Kamusta takbo? Ito, 5 kilometers na ako. 5 kilometers. Yes. Tingnan nyo. Nakarating na ako guys. Kanina hindi ko alam kung nasan ako, di ba? Nawawala na ako eh. Ang layo na. Pero nakabalik tayo, boy. So far guys, pakiramdam ko ngayon, okay naman. First 5K pa lang naman eh. Magkakaalaman tayo kapag nasa mga 30K na, ganun. At syempre, dahil nandito na tayo, kailangan natin ma-experience. Ayan guys, kuya. Nice to meet you sa first stop. Game. Para sa may tali lang. Ako sa may tali. Okay. Uy, nagagi! Wow! So ano, tatakbo na ba ako ulit? Alright guys, I'm all alone again in this freaking desert. Wish ko lang sana na maganda yung araw nyo ngayon habang pinapanood nyo to. Habang tinatakbo ko tong disyerto, nakahanap ako ng maliit na silong na pwede kong daanan kapag kailangan. Ang cute nga eh. At isa pa, nakakita ako ng mga turista na nagfo 4x4. Kaya ako naman, dumiretso na ako sa pagtakbo. Diretso na ako. May mga tao dun, turista.
Feel ko tuloy, nahihiya tuloy ako. Para akong baliw dito eh. Pero, kanya-kanyang trip guys. Walang basagan ng trip. Let's go! 8 kilometers in. Naisip ko muna mag-refuel. Meron ako dito nakitang mga puno. Magre-refuel lang ako dito. Grabe umiinit na guys. Papansin ko na yung init. Konting sandali lang, naubutan ko rin ng support crew na nakasilong lang, kaya naisip kong dumaan. So guys, stop over lang ako dito. Kuha lang ako ng ice. Ano pre, musta? Ardan, kumain ka na? 9 kilometers in. Umiinit na yung yung buhangin nga as expected. Tamang palamig lang tayo. Malamig na ulit yung pakaramdam ko. Guys, nakita ko may bahay doon. Subukan ko puntahan. Check ko kung ano ba yun. May tao ba? Ang kinakatakutan ko talaga guys, kapag tirik na talaga yung araw. Ngayon, makikita nyo siguro tirik ngayon, pero hindi pa yan yun eh. Ang init na ng buhangin dito. Aw! Ala, ang init. Layo, puro damo. Isang init na ng buhangin. Parang sugal. Wag na. At this point in time, hindi naman ako nag-OA, pero ramdam ko na talaga ang pagtaas ng temperatura. Respectfully, I think wala nga atang pupunta dito pag tanghali dahil sa sobrang init. May konting silong dito. So ganito lang yung magiging break ko, lalo na pag wala sila. Gano'n kaya ako kaitim pagkatapos nito guys? Tawagan nga natin si mama. Tanong natin siya kung ano yung tingin niya. Hello ma! Nasaan ka? Wala mo nga, nasaan ako? Papakita ko sa'yo. Nasaan deserto ka? Tumatakbo ako ngayon ma. Marathon sa disyerto. Oras ka uuwi. Anong oras ako uwi? Hindi ko alam eh. Hindi ko alam eh, pero binabalita ko lang sa'yo kung ano yung ginagawa ko. O sige. Tapusin ko lang itong marathon sa disyerto ma. Okay. Okay, bye-bye. Okay. Bye-bye. Yan guys, pampalakas loob lang. Pagkatapos kong makamusta si mama, napansin ko na may 4x4 na nakaparada. Nagulat talaga ako kasi tirik na ang araw pero may turista pa rin. Nagkamali ako. May mga turista na tayong nakamit guys. I think that's a bonus. What's up guys? 12 kilometers in. And 2 hours na ako tumatakbo. Medyo mabagal nga ako kasi yung buhangin, tsaka napaupo na ako dito sa gitna kasi nararamdaman ko na yung pa ko. Pero kailangan pa rin natin i-push. Okay. Basta talagang mind over matter. Grabe, init na. Ang init na guys. Shit. Nahirapan ako papunta dito. Naramdaman ko na yung init ng buhangin. Saka bilis ko makaubos ng tubig ngayon. Grabe guys oh. Hindi ko pansin, ang init-init na pala. As in, kaya pala ganun kasakit sa paa. Grabe, sobrang dry nung Napansin ko, parang mga wind allergy na yan eh. Yung mamula-mula na. Ayun May spot-spot. Mamaya for sure sobrang init na ng buhangin guys. So iniisip ko guys kung paano tayo mag-strategize. Well, ang diskarte ko ay ituloy pa rin ng takbo. Keep in mind na bukod sa init, ang isa ko pang kalaban dito ang terrain. May pataas, pababa, palubog, lahat na. Di hamak na mas mabilis talagang tumakbo sa patag at syempre sa nakasapatos. Aray, grabe ang init. Oh my God. Pero iikot-ikot lang ako sa support crew para makasilong agad kapag hindi na kaya ng mga paa ko ang init. So ang nangyayari guys, umiikot-ikot ako dyan, tapos bumabalik ako dito kasi sobrang init, kailangan kong sumilong. As of the moment, 15 kilometers na ako. 27 more to go, I think. Ito, para sa inyo to. Ang malupit, nagkaroon rin ng lakas ng loob sumubok ang crew na tumakbo sa init. Lakas nga ng trip eh. Para lang malaman nila ng mga shooter ko kung gaano kainit, pinapasubo ko sa kanila kung ano yung feeling kapag nakapaarin. So, Brian, kayo, good luck sa inyo. O hanggang dun sa puno na yun, hanggang sa ano yan. Puno talaga? Hindi yung puno, yung maliit na ano na yun. Sige, 1, 2, 3, go! Lakas ni AJ. Let's go AJ! Let's go AJ! Yes! Aba ng bakit? Ang hilig ako. Sarap ang healing effect.
Healing effect. Parang parang namamatay mga negative vibes mo, no? No. Makakalimutan mo bigla. Matapos namin magkaroon ng konting siyahan, kumain muna kami ng crew at nag-decide na patilain muna ng konti ang araw. Para dire-diretso na rin ang aking takbo. Alam mo yun, sa sobrang init at pagod, nakatulog ka na. Ako yun. At ito yung itsura. Mahimbing tulog niya guys, mahimbing. Sobrang himbing. Sleep well, sleeper. Alright guys, time check natin. It's 4:30. Pansin ko lang na pumayat na ako pare. As in nangayayat yung mukha ko. Pero this time, 18 kilometers in na ako. Sasabayan na talaga nila ako. Kanina kasi ako lang talaga solo, kita nyo. Pero ngayon, sasabayan nila ako hanggang dun sa mga pwede natin makitang mga artifacts kasi Maliban sa sandboarding, ang susunod nating mga hotspot na pupuntahan ay ang mga art installation na binibisita talaga ng mga turista dito sa sand dunes. Amazing! Koy, team! Koy! Alright guys, let's go. Dito na yung crew. Mauna muna ako. Kaya mo yan! yan! Let's go! Mas okay na yung buhangin. Kaya na natin magmabilis. Let's go! Dire-diretso na to. Pwede, mabilis. Yan, gitna ka. Okay. Okay, sige. Okay. Nice one. Medyo close up tayo. 19 kilometers in, although na mainit pa rin ang sikat ng araw, yung buhangin naman ay lumamig. Manageable kumbaga, kaya mas bumilis ang pacing ko. Pero hindi pa rin talaga maiiwasan na maubusan ng hangin. Halata naman, di ba? Guys, so meron ata doon, signage. Puntahan natin. Ano bang signage to? Hindi ko lang kung anong signage to. Ito na guys. Ito na yung mga artifacts. Tagaktak pawis oh. Grabe ramdam ko yung init. 19 km in. Mahanap na natin yung first na hotspot. Second hotspot. This is how you live life, man. Let's go crew. Dito na tayo sa first. Hey! Nasa pinakauna na tayo! Tara, ka dito! Una namin nakita ay itong patong-patong na makukulay na bato. Chinek ko sa internet kung may pangalan ba to pero wala, kaya sinubukan ko bigyan ng pangalan. Fred, bigyan na lang natin ng tawag kahit paano. The Complementary Stones. Yan. Uy. Sunod naman naming nakita ay itong igloo-like houses na nagamit sa TV show noon na Bagani. Naalala nyo pa ba yun? Ang mga taga-disyerto, ang angkan ng mga mandirigma, Bagani. Pasok ka pre. So, base sa pagkakaalam ko guys, Bagani. Iniwan nila dito yung yung set. So, makikita nyo na may mga sira-sira na, may mga napag-iwanan na talaga. Pero at least, 'di ba? Meron sila parang dito, installations. Pre, pwede tayo mag-camping dito. Ay, oo nga. Pwede. 24 hours sa igloo. Kamusta? Kami bye! May tao ba dyan? Walang sumasagot. Tara, pwede tayo dito gumawa ng content guys. Comment down below. Ang sunod ko namang nakita ay itong mga metal structures na nakakamangha tingnan. What the hell? Yung sa mga aliens lang to guys. Pero wala pa ring pangalan kaya nag-selfie na lang ako. Pwede na. Bakal. Dire-diretso lang ay may nakita naman akong structure ng ice cream na may mga babae. Yun pala ay noong 1980 at 2011, dito shoot ang original at remake ng Temptation Island. Astig 'di ba? Dahil rin kasi sa malawak na disyerto nito. Kaya nagtayo ng rebulto bilang pagtanda sa pelikulang yun. What do you expect me to do? Resist all temptations on this island? Hindi ko na kaya! I love you. Opya, sa tabi naman nito, konting kembot lang sa gilid ay may nakita akong rebulto ng lalaking nakahawak ng panday. Si FPJ pala to. Itong sand dunes ang naging mukha ng ilang disyerto at labanan sa pelikula tulad nito. FPJ, baka naman Tawaan mo ako. 20 kilometers in. Nandito na ako kay FPJ. Susunod, ang nakasalubong ko naman ay isang rebulto ng babaeng nagdadasal. Siya lang naman ang icon na si Nora Honor. Bilang pag-alala ng iconic na pelikula na Himala noong 1982. Hindi pa ako buhay neto at malamang iba sa inyo hindi pa rin buhay neto. Walang himala! Hindi totoong may himala!
Nakapagod pala umakyat pre. Legit kahit ako eh. Dahil sa pelikulang Himala, naisipan bumuo ng festival ng provincial government na pinangalanan na Himala sa Buhangin. Itong festival lang naman ang nagse-celebrate ng local culture kasama ang mga art installations. Kaya ang gaganda ng mga makikita mo sa parteng ito. Meron pang obstacle course na nakakalibang subukan. American Ninja Warrior. Spartan pala to pre. Pagkatapos madaanan lahat ng artifacts, balik misyon na para tapusin ng 42 kilometers. At dahil hindi na ganun kainit ang buhangin, sumama na pa isa-isang crew sa lakbay. Pang boost na rin ng energy. Let's go guys! Baka may future to si Sir Luis. Uy! Gago! Yung driver natin! Driver! At oo nga pala, itong suot kong sandong paktakbo ay sarili kong gawa sa run club na nasimulan ko na Good Mood. Kaya kung trip nyo kumuha, promise solid. Mag-message lang kayo sa Good Mood Crew, may page at IG kami. Back to the video. Hindi rin nagtagal, napagod na si Sir Luis. Okay na, Sir Luis. Yeah, I have to go. Spark, thank you. Sumabay lang ako sa'yo. Solid. Thank you rin. Na-challenge ako. Na-challenge. Gusto kong tapusin pero ano. Know So, your limits. Know your Sige, limits. tama. Okay. So, Sige, Spark. iwanan na tayo, guys. Next challenger. At sumunod naman si Brian the Shooter. Tayo ha. Basta kung mag-walk, pwede tayo mag-walk. Mabigat eh. 22 kilometer in. Sunset na. Ganito yun. Magandang trip. Yung trip na may mapupuntahan. Subukan namin tapusin to. Ako pala. One step at a time. I'm same. At gaya ni Sir Luis, makalipas ng ilang daang metro ay naramdaman na rin ni Brian na tumigil. Okay lang naman, hindi sila obligado tumakbo. Ako lang. Pero sinasamahan pa rin nila ako. Solid. Mukhang urong na si Brian. Meron tayong next challenger. Si AJ. Ngayon si AJ na sunod. Last 18! Woo! Sige lang. Konti-konti lang. AJ, okay ka ba? Yeah. Sarap. Sarap. Wala ka naman napapansin na doon na nalalaglag na tornilyo, wala. Buo pa naman. With 18 kilometers left, nakarating na kami sa gilid ng dalampasigan. At dahil doon, nag-decide kami lahat na enjoyin ang napakagandang sunset dito. Ito yung literal na naging pahinga namin kahit saglit lang. Kaya sinulit na namin. Masarap mapagod guys sa ganitong paraan. Nasa tapat ng beach. Although malayo-layo pa ako pero at least nakapagpahinga kami ng ganitong way. And maganda Sarap. doon yung wala pang walang injury. Walang injury nga. Maganda doon. So far okay naman. Na-appreciate pa namin tong lugar lalo, di ba? Solid, ang sarap! Ang sarap. Wala kami dito kung dahil kay Let's Spark. go. Thank you, Spark. Alright. Pre, Ano eh? bawal maligo ah. Oo. With that being said, as the sun sets, tumuloy na ulit ako sa pagtakbo. The job is not done. Tatapusin ko to kahit anong mangyari. 6:20. Tumatakbo pa rin tayo. 25 kilometers in. 17 na lang. Ano masabi mo, tol? Ganda dito, wala akong masabi. Solid. Solid oh. Ngayon na madilim na, talagang ramdam namin lahat na nagbago na ang senaryo. Mas bumigat dahil wala ka na makita sa paligid. Ako lang mag-isa tumatakbo kasama ang ilaw na daladala ko. Medyo creepy nga eh. So ayun, sinundan namin si Spark kasi ang layo. Ang layo ng pinuntahan niya, as in. Doon pa kami galing. Tapos ang layo. Legit like, oh my god. Tapos nasa may gilid pa siya. Baka, medyo natatakot kami na baka mamaya mag-hallucinate na siya kasi as in sobrang dilim, isang ilaw lang, tapos siya lang mag-isa. And syempre, alam nyo naman, siguro yung mga naglo-long run down or yung pag mga ganyan malapit na matapos or malayo-layo na, naglalaban na yung mentally and physically nyo eh. Grabe, I cannot believe this guy, man. Ang layo mo na. Layo ko na. Oh my god, kinabahan kami. Bakit? Kinabahan sila. Kasi sobrang dilim, tapos inaalala ko ba mamaya mag-hallucinate or something mamaya mag-hallucinate ka na kasi ang dilim. Tapos ikaw lang mag-isa, tapos isang ilaw lang. Kunting push na lang. Ayun na hihinto-hinto na talaga ako guys. Umupo na ako mag-isa. 29 kilometers na tayo pre. Pagod ka na ba? Huwag kang mapapagod. Kaya mo yan. Kaya ko yan. Oo, kaya mo yan. Ako natatapos. Minsan tinatanong ko kung ba't ko ginagawa ito eh. Pero this is my why, man. Gusto ko talaga gumawa ng mga videos na alam kong
magiging substantial sa akin paglaki ko. Mapapanood to ng mga anak ko, guys. So kanina pa ako umiikot-ikot doon. 32 kilometers na tao, guys. Nakatulog ka? Hindi okay lang. Okay lang? Okay ko naman. Okay. Now it's already 8 PM. Keep in mind na nagsimula ako ng 7 AM. Ngayon ramdam ko na lahat ng sakit sa katawan ko. Mahirap na talagang tumakbo. Hindi na rin naiwasan na makatulog ng support crew dahil sa pagod. Salamat, Kuya Pads. Nice. Na sinusuportahan lang talaga, pre. Ayun na yung tsura ng paa ko ngayon. Medyo ano na. Manipis na. Parang ano na, oh. Parang nakapulbos, man. Oo, nakapulbos. Kita nyo, parang tigas na. Ayun, oh. Hindi ko naman pinipilit. Pwede ka na sumapak sa panran. Yeah, panran. Nagganito ka, pas magpapanran ka lang. Nakataon na training yan, men. Alright guys, time check tayo. Mag-aalas 10 na ng gabi. And we have 5K left. Kasama ko si Brian. Yes, sir. Ayan. Ang dalawa dito. Nalitira na lang kami sa disyerto. Ayun, oh. Tingnan nyo sa harapan namin. Okay na yun. Kita niyo ba yan? Kung nakakita ng maayos. Tapusin na namin to. Kahit lakad. Ang sim. Run walk. Kaya tapusin. Tapusin. Let's go. Konti na lang. Let's go. 40 kilometers guys. Yon! Last two! Kami natatapos. Smart. Nag-ano sila? Saan daw nabili yung peanut butter na parang yemong panis? Sa convenience store. Sa mga huling kilometro, kahit hirap, napagaan talaga loob ko sa tawanan ng crew. Na despite lahat ng ginawa namin ngayong araw, nakapagbiruan pa kaming lahat. This is truly a memorable moment for me. Akit pa ako. Sige. Babalik ako. Tapos, sama na kayo sa akin. 42 na? 42 na tayo. Last 200 meters. Tatapusin namin sabay-sabay guys. Game! Pre, legit. Lapit na. 42 na. Sakto. 200 meters left. 200 meters left. Sir Luis, let's go! Nice, man. Alas 5 yung target namin. Naging 7. Tapos ngayon 11 na. 7-11. Habang papalapit na sa finish line, bumalik sa akin lahat ng hirap na napagdaanan, hindi lang ako pero para sa amin bilang isang team. Hindi ko to magagawa kung hindi nila ako sinuportahan at hindi ko rin to magagawa kung hindi ako ginabayan ng may kapal. What matters is natapos at hindi kami sumuko sa bawat isa. Kaya kung ikaw, feel mo susuko ka na, panoorin mo to ng paulit-ulit at panigurado, matatandaan mo kung bakit ka rin nagsimula. 30 na lang. 20 na lang. Kapit na Sir Luis. Pagka, kapit ka lang. Tapos na. Let's go! Uy, pinuligan! Tapos na! Let's go! Pinupulikat ako po. Sakto! Check nyo guys. Fuck! 42. Ayun na. 42.2. Oh my god. Tagi na! Let's go! Anong oras? Alas 11 guys. Since natapos na kami, mukhang nakompleto naman yung challenge. Una, naka-barefoot ako. As you can see. Pangalawa, natapos natin within 24 hours guys. Simula kami 7 AM. Nauna, kala namin matapos 5, tapos 7, tapos ngayon 11 na. 7-11 na. 11! Pangatlo, napuntahan natin lahat ng mga hotspots dito sa sa Paway Sand Dunes. And pangapat, boy pa tayo tol. Let's go! Tara, ayun na tayo! Let's go! Natapos. Pwede tayo mag-camping dito. Ay, oo nga. Pwede din. AJ, okay ka ba? Yeah. Sarap. Wow!